Umabot sa 200 milyong pisong halaga ng smuggled na isda mula China ang nasabat ng Customs at Agriculture Department sa Maynila. Nakatutok si Mark Salazar. Iba sa idiniklara ang tumambad sa Bureau of Customs at Department of Agriculture nang buksan ang 19 na 40-foot refrigerated container vans na ito. Ang deklarasyon na ginamit po is cuttlefish flavored balls, frozen fried taro sticks, taro sweet potato balls. Nung pagbukas actually, mackerel na at saka galunggong, yung round scat ata na sabihin. Galing po tayo sa China. Ang value na estimated value natin is more or less around 200 million. Maibebenta sana ito ng mas mahal ngayong mas madalang ang isda sa merkado dahil kagagaling lang sa 3 buwang fishing ban. Malamang yung smugglers hindi na nila ibababa yung presyo dahil they will try to make maximum profits for their risk. 2 consignee ang nag-misdeclare ng mga isda at ngayon ay hinahabol na ng customs. Sa laki ng bulto ng smuggling na ito ng isda, pasok na pasok ang kaso sa paglabag sa economic sabotage law. Yung value is more than 200 million at 10 million lang ang value ay non-bailable na yon. So talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to at we'll bring them to justice. Natanong din ng DA kung ito kayang mga isda ay hinuli rin lang ng mga Chinese sa West Philippine Sea para sa atin din ismuggle. Sigurado ako hindi galing sa West Philippine Sea yan. Saan ba galing kaya? Malamang sa China galing talaga yan. Sa size and laki niya and the species itself. Yung mackerel niya is basically Scombrus japonicus. That's basically from Japan, seas, that area. Diba? Yung galunggong naman, sa laki niya, malamang hindi rin galing dito sa Pilipinas. Mas maliit yung mga galunggong natin. Pagkatapos maidokumento ang mga isda para sa pagsasampa ng kaso sa mga smuggler, saka pa lamang ito ay eksaminin ng DA kung fit for human consumption. Kung oo, ibibigay ang mga isda sa DSWD para ipamigay sa nangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.